Hello guys! Welcome back to AlexSub channel. Sa video tutorial na ito, tatalakayin natin ang wiring diagram at code ng bagong feature ng ating 6DOF robotic arm, ang stacking function. So, ano nga ba ang kayang gawin ng bagong function na ito? Basically, ang stacking function ay nagbibigay kakayahan sa ating robotic arm na hindi lang basta mag-pick and place ng objects, kundi i-stack o pagpatong-patungin ang mga ito sa isang specific na pattern or layout. Gamit ang 6 na bahagi ng robotic arm, waist, shoulder, elbow, wrist pitch, wrist roll at gripper, kaya nitong buhatin ng object mula sa pick location at ilagay ito ng maingat sa ibabaw ng ibang object, forming a vertical stack. Ang movements nito ay precisely coordinated para maiwasan ang mga pag-urong ng object o pagbagsak sa hindi tamang anggulo. Ideal ito sa mga applications na nangangailangan ng organized placement, gaya ng small-scale warehouse automation, object arrangement sa prototypes, at syempre, educational robotics projects. So kung ready ka nang matuto kung paano natin ito ginawa, tara na't simulan na natin. So mag-start muna tayo sa ating wiring diagram. Dahil pareho pa rin ang structure ng robotic arm, gagamitin natin ang parehong wiring setup gaya ng sa previous video natin about 6DOF using joysticks. Wala tayong idadagdag na sensor like color sensor at voice command module. So para sa wiring ng servo motors, let's connect the waist servo sa D3, shoulder servo sa D5, elbow servo sa D6, wrist pitch sa D9, and then wrist roll sa D10, and gripper servo sa D11. Siguraduhin na lahat ng servos ay may common ground at stable na 5 volts power supply para iwas reset o lag sa movement. Kung may manual joystick control ka ring ginagamit, same wiring din yan, A0 to A5 para sa XY axis ng 3 joysticks. Pero sa stacking function, optional lang ang joystick kasi automatic ang buong proseso. Para naman sa ating power supply setup, gamit pa rin natin ang AC to DC switching power supply na nagko-convert ng 220 volts papuntang 5 volts DC. So ang output nito ay diretsyong nakakonect sa sensor shield power rails para siguradong sapat ang current ng buong system. Ngayon, punta naman tayo sa coding. Una, ini-import natin ang servo library gamit ang include servo.h. Ito ang magbibigay sa atin ng control sa bawat servo motor ng robotic arm. Pagkatapos nito, i-declare natin ang bawat servo object para sa base, shoulder, elbow, wrist pitch, wrist roll at gripper. Gamit ang constants, naka-assign ang bawat servo sa tamang Arduino pin. Nakaset din ang initial servo position sa 90 degrees. Para mas natural at hindi biglaan ang galaw ng arm, gumawa tayo ng smooth servo move function. Ito ay para dahan-dahan niyang marating ang target position 1 degree at a time. Kasama rin dito ang move arm smooth para sabay-sabay gumalaw ang lahat ng servos smoothly. Next, sa ating setup function, ina-attach muna natin ang bawat servo sa pin nila at i-reset ang arm sa starting position. And then sa loop function naman, dito na nagaganap ang stacking operation. So una, pupunta ang arm sa pickup location. Then, aangat siya para iwas mabangga ang stack. Pagdating sa stack position, i-release niya ang object. Uulitin ito ng 3 beses sa parehong station bago lumipat sa station 2 para sa next stacking operation. So dito sa sequence na movement, ito yung medyo matrabaho na part kasi kahit pareho ang code, hindi pare-parehas ang physical build ng bawat 6DOF robotic arm, lalo na kung sariling gawa or assembled manually. So may ilang factors na dapat i-consider. Minsan, may di pagkakapantay sa mga bracket or servo mounts. Pwede ring magkaiba ang orientation ng servo installation. Merong mga joints na masikip o maluwag kaya hindi parehas ang galaw. Pati na rin ang center of gravity at alignment gripper ay may malaking epekto sa precision ng movement.
Dahil dito, hindi sapat na kopyahin lang yung value sa move arm, kailangan talaga ng actual testing at adjustment per joint para masiguradong smooth, accurate at hindi tumatama sa ibang parts ang galaw ng arm. Kaya kung napapansin nyong hindi tumatama sa tamang location ng mga object or medyo off ang angles, highly recommended na i-calibrate nyo muna yung robot bago gamitin for actual stacking. And good news guys, meron kaming separate video tutorial para sa calibration. Step by step naming ipinapakita dito kung paano i-test bawat servo, i-tune yung movement values at i-record ang tamang positions na fit sa build ng robot nyo. So kung gusto nyong mas maintindihan at maayos ang movement sequence ng robotic arm nyo, check nyo muna tong calibration video namin bago kayo mag-proceed sa stacking task. And if tapos na kayo sa coding, you can now proceed to testing. So kung makikita nyo, nakapag-stack naman ng maayos ang ating robotic arm. Sa una, kukunin niya ang block mula sa unang location. Tapos, ililipat niya ito papunta sa stacking area. Maingat ang bawat galaw dahil gumamit tayo ng smooth movement function para hindi magalaw ang blocks habang dinadala. Then, para sa pangalawang block naman, same process lang, pick up, lift, at stack sa ibabaw ng unang block. Then, sa pangatlo naman, pansin nyo na mas mataas na ang movement para hindi niya tamaan ang nasa ilalim. Kaya dapat tama ang timing ng bawat galaw at maayos ang pagkaka-program. And that's all guys for our stacking function ng ating 6DOF robotic arm. So don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorials. This is Alex Hub, powering up your projects. Kita-kits sa next video.